Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po. Ako si Tito Noise Vlogs. Unting-unting nagbabalik mga kababayan ko. Salamat po doon sa nanood last Tuesday, July 28 po. Ano ba yung yung sona ni yung walang kakwenta-kwentang sona ni Pangulo Marcos mga kababayan ko. Sa bagay, nasa kapangyarihan siya, nasa poder siya ngayon, pero ilang buwan na lang nga, 23 months na lang, mamamaalam na yan. Depende na lang kung gagawa siya ng hindi ka nais-nais para manatili sa pwesto. Wag naman sana. Kinabang naman. Mga kababayan ko, ano pala, advance happy birthday kay Elisa Deu. Elisa Deu, mga kababayan ko. Kasi edad ko po siya na 42 years old, mga kababayan ko. Joke lang. Senior na, may mga iban dyan mga kaibigan natin para nyo, di kayo magiging senior alam mo na kung sino kayo. Kayong dalawa kayo. Joke lang. Mga kababayan ko, hindi na ako patumpik-tumpik mga kababayan ko Ito, di umano mga kababayan ko. Meron ng nakahandang ifa-file sa ombudsman about kay dating speaker Ferdinand Martin Romualdez mga babayan ko. Ako ay nakapanood ng isang podcast mga babayan ko, a certain Natasha Gutierrez. I think she's nasa ibang bansa siya, maybe sa New York. New York mga babayan ko. Parang journalist podcaster siya mga babayan ko. Alam niyo ba mga babayan ko, yung di umano, allegedly, para ligtas tayo sa demanda. Allegedly, di umano na ang nakuha ni dating Speaker Romualdez is 56 billion pesos mga kababayan ko. That's almost 1 billion pesos kasi iba na exchange rate natin Di mo, $1 billion. Di umano yung nakamal ni Romualdez mga babayan ko. Yun ay according dun sa ifa-file sa ombudsman mga babayan ko. Alam niyo, pinagbigyan pa ako siya ng ombudsman Samantalang pong yung ibang natin mga kasamaan dyan, si Marcoleta, si Chingoy, si Labong, at iba pa dyan, binigyan po siya ng 15 days to answer the allegation. Alam niyo ba kung sino ang naging mga weakness mga babayan ko? Yung mga driver din po, tsaka yung mga security. So, ibig sabihin mga babayan ko, yung 18 Marines na pinagsasabihin nila, nagja-jive po. Nagko-collaborate mga babayan ko. At hindi lang mga babayan ko, napakaraming kumpanyang naglagap siya ng shares of stock mga babayan ko. At sa media po, mayroon isang Trimedia. May Trimedia po si Romualdez po, allegedly. Pero nag-invest siya sa isang dating malakas na isang channel. Itago natin sa pangalang wag na. Wala namang kinalaman yung mga empleyado ron sa sa malaking channel na yun mga babayan ko. Pero alam niyo kung tutusin, very compelling, devastating yung complaint mga babayan ko. I think 140 plus pages yun ang problema ng mga babayan ko, para sa akin at para rin doon sa mga ibang mga kababayan natin na kontra sa admin na to, stage. Mukhang parang palabas lang mga kababayan ko. Anong gagawin natin? Nasa kapangyarihan nga. Pero alam nyo kung gagawin ni Marcos to na isasakripisyo niya yung pinsan niya, mga kababayan ko, baka tumaas pa ang rating ni BBM mga kababayan ko. From negative 27, baka maging negative 10 na lang. Negative pa rin mga kababayan ko. Ayan na nga po mga kababayan ko, medyo naputol po. Ayan nga po, pag naging seryoso nga itong si BBM na to, tataas yung rating niya, magiging negative 10. Negative 10 pa rin mga babayan ko.
Grabe yung mga kababayan ko. At doon pa sa ulat, sa complaint mga kababayan ko, may nakalagay doon na allegedly, di umano, may property si Romualdez po sa Estados Unidos. Alam niyo kung saan lugar, saan state. Sa New York po, allegedly, apat na property ang meron si Romualdez. According to the complaint, mga kababayan ko. Alam niyo sa New York, pag ikaw ay nakatira sa New York, lalo-lalo na sa downtown o midtown, ang mga umuupa ron, mga babayan ko, ilang metro kudrado ba itong dining, namin, part ng dining namin, siguro mga metro kudrado, sandali lang ha. Nga po mga babayan ko, may inutos lang aking sister. Yun nga mga babayan ko, ano mo sa New York, ang pinakamababang upa po ron, $2,000. Hindi po bahay po yun. Kwarto lang po yun. O, what more pa kung totoo ang sinasabi sa complaint. Alam niyo ba ang isang penthouse po sa skyscraper rin sa New York, di ba? Yung isang floor, mga babayan ko. Mahina po ang $10 million. Yung property, yung penthouse lang. Yung isang floor, sa'yo na yun. O, i-compute nyo, $10 million. I-times 16 na lang mga babayan ko. Ganun po na naka-acquire di umano si Romualdez ng property na 4 sa New York po mga babayan ko. Ano nga nyo, ang bubulol ako, ang lakas ng loob niya, no? Bakit malakas ang loob ni Romualdez mga babayan ko? Siya ba ang mastermind or meron ba talaga? O, sino pa ba mas mataas sa speaker? Sino pa ba mas mataas sa Senate President mga babayan ko? Di ba? At saka yung sa complaint marami pang marami pang nakalagay doon na undeclared doon sa salin niya. Di umano. May mga shares of stocks po siya na mga ibang mga 5 kumpanya pa ata binanggit eh. At saka si Romualdez po ay nagmamay-ari po yan, Trimedia, radyo, periodiko at TV station. Yung TV station na yon na pinagtatanggol siya na hindi binibira ay wag na. O basta, inacquired din niya yung mga babayan ko. I don't know kung dineclare pa yon. According to nga sa report nga, undeclared mga babayan ko. Di ba? At saka meron pa sa Forbes po. Ay, hindi ako mali pala. Dapat ba sa New York? Dalawa, sorry. Dalawa sa New York and then 4 na property sa Forbes. Sa Forbes part mga babayan ko. Ewan ko lang, yun ang pagkadinig ko doon sa isang podcaster. Kasi may complaint na nga po Ifa-file na lang po 15 days, ilang araw na. Siguro mga 12 dias na lang bago makasagot si dating Speaker Romualdez mga babayan ko. Ang buti pa nga siya, pinatagal pa ibang mga nakakulong ngayon Ewan ko kung nakasagot si Bong Revilla, lalo-lalo si Marcoleta. Si Marcoleta, hindi naman pera ng taong bayan ng na-acquire niya. Donation sa election yun. Di ba? Kaya kung talagang kung ifa-file na talaga mga babayan ko, within 2 weeks, walang mga babayan ko, plunder at saka grab at saka marami pang 4 ang kaso niya mga babayan ko. At hindi lang po siya ang respondent mga kababayan ko. Meron pa, maraming kasangkot si dating Speaker Romualdez mga kababayan. Kaya kung ako sa kanya, pero iniisip nga natin, di ba, parang wag naman sana, napalabas to, stage lang to. O hayaan mo, sige, mga ilang buwan ka lang makukulong mga mapapawalang sala ka rin.
Ganun ang mangyayari yun, ha? Di umano. Ganun ang iniisip ng taong bayan. Kasi just to appease lang tayo ni Marcos na allegedly na baka this is drama lang to mga kababayan ko. Hindi natin masasabi or kung talagang or baka maybe talagang totoo ang ang ginawa ni Marcos na i-demanda na yung mga kababayan ko. Alam niyo ba ang ICI, tama ba yun? ICI nga, yung Independent Commission Investigation, mga kababayan ko, wala, palpak to. Palpak yan. Ang sinabi nila, wala naman ebidensya na si Romualdez sangkot sa flood control. And then, nagtuloy-tuloy yung investigasyon pala ng ombudsman. Ayun, 140 plus na pages nga mga babayan ko, yung complaint, yung ipa-file, di umano kay dating Speaker Romualdez mga babayan, kaya maybe may mga matutuwang anti-Marcos, partly ako, pero ako'y nagtataka pa rin, bakit si Romualdez lang? Sino ba nag-a-approve ng budget mga kababayan ko? Di ba? Maybe siguro, baka ang ating Pangulo, sorry, wag ganun mga titos, mga titas. At ito pa, dapat ituloy na ang flood control, mga babayan ko, investigation sa Senate. Ito naman, si Eric Tulfo, si Senator Erwin Tulfo, nagbibintang pa siya mga kababayan ko. Ang sabi niya mga kababayan ko, na nag-inhibit nga siya kasi, di ba, sangkot siya. Ito mga babayan ko, ang pinagbibintangan niya, yung minority, yung partido nila Alan Peter Cayetano, Senator Peter Cayetano, sila raw ang pumipigil. Ito. Ito mga babayan ko. Ibang klase to si Erich mga babayan ko. Talagang parang may tama na. Dati idol kita eh. Maganda mga birada mo. Ngayon kapit tuko ka kay Marcos eh. At saka, di ba, di umano napadalang ka rin ng 2 beses. Di ba? Attempts na harangan yung Blue Ribbon investigation. Actually po, ang humaharang, to tell you the truth, honestly po, yung kabila eh. Tingnan mo? Mas po sa majority. I will not name names po, pero the truth of the matter is, and real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na wag na hutapin ituloy yung Blue Ribbon. Ano? And I was saying, kung gano'n, dapat kayo magsabi niya. I mean, kayo yung inudyok-udyok niyo itong leadership ni Senator Win. Pati ako, sasabihin nyo, tinatago namin. Yung pala, may plano sila, wag na raw ituloy muna. Wag na raw ituloy yung Blue Ribbon hearing. Kaya sabi ko, ano ba talaga? You have to explain it to the media, you have to explain it to the public, na kayo naman ang ayaw. Sila naman ang ayaw ngayon. Kaya hindi ko maintindihan eh. Sinong ayaw? Ang minority? Binigay, bakit po ayaw na muna nila mag-Blue Ribbon? Ibang klase talaga. Obvious. Alam ko kung sinong pinapaimbestigan, sinong tinutumbok ni Senator Lacson. Ngayon, si Alan Peter Cayetano, ang inaano niyan kasi di umano'y, baka isunod na nga si Peter Cayetano, nag-file na si Senator Lacson sa ombudsman, baka sumunod na siya kila Marcoleta at kay Jinggoy, di ba? Kaya mga babayan ko, huwag tayong paluloko na kung ibang bansa lang ito mga babayan ko. Ibang klase talaga. Shoutout na lang dyan mga babayan ko. Si Evelyn Official, si J-Lo, si Cassandra, Mama Lynn, si Ate Ruby, si Tisay, Ma'am Shipe, si Oxy, advance happy birthday kay Elisa Deus mga babayan ko. Jane Barona Vlog, si Grace, Simply Grace, at saka sino pa ba to? Si Glendy Anwell mga babayan ko, at saka si Myra mga babayan ko. Salamat sa pag-renew. Mag-renew rin po ako. Medyo may diferensya talaga ang aking Gcash mga babayan ko Sino pa ba? Hindi ko ang mga nakalimutan ko. Maberin ando na. Si Nanay Eva, si Chairman, si Juban, si Kim, sino pa ba? Si Mayang Vlog, sino pa ba yon? Talagang ulyanin na ako, talagang G na ako, Tisay.
Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Is this subscribe nyo lang mga babayan. Ay, si Koki Hero pala. Tsaka si Missy Rosco, mga babayan ko. Pasensya na, Koki ha. Medyo hindi ako nakakapasyal sa'yo. Itanong mo na lang kay Tisay, kay Cherry P Vlog kung bakit ako'y hindi na madalas mag-vlog. Pero unti-unti bumabalik nga po ako eh. Abangan na lang natin po ang susunod na kabanata within 2 weeks. Baka si Romualdez ay mapunta na sa payatas, mga kababayan ko. Salamat po, ingat. Bye.